Kaibigan, normally, isa sa problema mo noon at ngayon ay pera. Tama? Tingnan mo, yung problema mo 5 years ago, hanggang ngayon, problema pa rin. Alam mo kung bakit? Dahil yung ginagawa mo noon, yun at yun pa rin. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mo ginagawa, yung resulta, paulit-ulit din. Ngayon, pag wala kang ginawang bago for the next 5 years, pagdating ng another 5 years, baka pera pa rin ang problema mo. Ngayon, gusto mo ba mabago yung financial status mo 2 years from now? Gusto mo ba 2 years from now, hindi mo na problema ang pera? Kailangan may gawin kang bago. Kasi hanggat hindi mo binabago yung ginagawa mo araw-araw, wala talagang mangyayaring bago. Problema mo ngayong pera, ginagawa mong solusyon, nagtatrabaho ka. Tanong, yung trabaho, effective o hindi? Hindi siya effective. Kasi kung effective ang pagtatrabaho, ilang years ka nang nagtatrabaho, dapat hindi mo na problema ang pera. Since hindi effective ang trabaho, kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Bagong formula, bagong solusyon. Bakit hindi mo subukan mag-business? Bakit business? Pansinin mo, sinong mga big time? Empleyado o negosyante? Sino yung malalaki ang savings? May sasakyan, may magandang bahay, may magandang pamumuhay. Empleyado o negosyante? Anong kailangan gawin? Mag-empleyado o magnegosyo? Alam naman natin na nasa negosyo ang magandang buhay. Bakit pag-iempleyado ang ginagawa? Alam mo kung bakit? Ito kasi yung na-mindset sa atin. Tingnan mo, ang kailangan natin dito baguhin ay yung tinatawag na mindset. Chinese o Pilipino, sino mas mayaman? Chinese. Bakit? Ang mindset ng Chinese ganito. Anak, aral ka mabuti para pag-graduate mo, hawak ka ating negosyo. Bata pa lang, tinuturuan na silang magnegosyo. Ang Pilipino, anong mindset? Ganito. Anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Nag-take ng business course. Anong ginagawa? Bakit pa nag-take ng business course kung magtatrabaho lang naman din? Ang kailangan mo ditong baguhin, yung mindset. Why business? Tingnan mo. Pag pumasok ka sa trabaho, kailangan po ba sa trabaho aralin? Kailangan ba sa trabaho galingan? Kailangan ba sa trabaho sipagan? Sa trabaho ba mapapagod ka? Sa trabaho ba mapupuyat ka? Pag mag-start ka ng business, kailangan din bang aralin? Kailangan din bang galingan? Kailangan din bang sipagan? Mapapagod ka? Mapupuyat ka? Pareho lang ba? Pareho lang, kaya lang sa trabaho may kontrata. After ng kontrata, mag-sign ng new contract or tatanggalin. Tingnan mo, inaral, ginalingan, sinipagan, nagpagod ka, nagpuyat ka, tanggal ka. Tama? O sabihin na natin regular ka sa trabaho. At the age of 60, tatanggalin o hindi? Normally, tatanggalin. Ang tawag doon, retirement. Tingnan mo, inaral, ginalingan, sinipagan, nagpagod, nagpuyat, tanggal pa din sa trabaho. Ibig sabihin, yung trabaho, temporary lang. Business, may kontrata wala? Normally wala. At the age of 60, tatanggalin ka? Normally hindi. Ibig sabihin, business permanent solution for the permanent problem. Simple lang ang point ko. Ano yun? Kung may bagay ka na dapat aralin, galingan, pagsipagan, pagpaguran, pagpuyatan, dapat dito ka na sa business. Bakit? Dahil ang business is permanent solution sa matagal mo ng problema, which is pera. Ang daming tao, sobrang ginagalingan at sobrang dedication nila sa trabaho. Pero, unaware sila na yung trabaho nila is temporary. Ang trabaho is temporary solution in a permanent problem. Tingnan mo, problema mo pera, temporary na susolusyonan dahil meron kang trabaho. Pansinin mo, pag wala kang trabaho, problema na naman pera. Worst nga, may trabaho na, problema pa rin pera. Pag nagtrabaho at kumikita ka ng 1,000 a day for 12 hours, sapat na po ba? I'm sure, binabudget kung paano gastusin. Padala sa pamilya, pagkain, boarding house, ilaw,
tubig, etc. Kinikita mo ito 100% ng effort, oras mo na ibibigay mo para kitain yan. Paano 100%? Kung sa loob ng isang araw may 24 hours, magtrabaho ka ng 12 hours, ilan na lang natira sa'yo? 12 hours, 3 hours bago pumasok, gising ka na para sa preparation. Bawasan mo ng 3 hours, ilan natira? 9 hours, pauwi mo traffic. Bawasan mo ng 2 hours, ilan natira? 7 hours. Pag uwi mo, hindi ka pa matutulog, maglalaba, kumakain, minsan may kadate pa. Bawasan mo ng 2 hours, ilan ang natira? 5 hours. 5 hours preparation mo, kasi pag hindi ka natulog, hindi ka makakapasok sa trabaho. Ibig sabihin, buong oras binigay mo para lang kumita ng 1,000 a day. Pero di ba yung kita mo, dito lang napupunta sa needs. Ang needs, nauubos po ba? Hindi siya nauubos. Naubos na yung sahod mo, yung needs, hindi mo pa nabibili. So paano na yung wants? Nabibili pa ba yung mga gusto sa buhay? Sabi nga, sinong may control ng buhay natin? Sarili ba o sahod? Sahod. Dito, nakadepende kung anong ulam ang ulamin mo. Pwede sa umaga chicken, sa gabi beef. Ano yon? Lucky me chicken, lucky me beef. Paggabi, medyo sosyal, fish. Ano yon? Sardinas. Ang empleyado para makaipon, anong ginagawa? Nagtitipid. Tama po ba? Bakit kailangan mong magtipid kung pwede naman dagdagan ang kinikita mo? Ngayon, alin ang malaki ang puhunan? Sa trabaho o sa negosyo? Sa negosyo daw. Alam niyo po ba na malaki ang puhunan sa trabaho kaysa negosyo? Kasi para kumita ka ng 1,000 per day, ano ang puhunan mo dyan? Educational background. Puhunan mo po yan para kumita ng minimum wage. Nag-aral ng elementary 6 years, high school 4 years, college 2 years, it's mean 12 years kang nag-aral. Para lang pala kumita ng minimum wage per day. Magkano nilabas dito ng parents mo? Milyon para lang kumita ng minimum wage. Tapos, after 6 months, tatanggalin ka? Tama po? O alin ang malaki ang puhunan? Sa trabaho o sa negosyo? Ngayon, pag-usapan natin pangarap. May pangarap pa po ba? Kumusta yung mga pangarap? Ayun, pangarap pa rin. Pag-usapan natin ang pangarap, like house and lot, savings, travel, and car. Okay, kung magtatrabaho ka at hindi ka mag-start ng business, mag-focus ka lang sa trabaho at 1,000 na kinikita per day. Tingin mo, makukuha mo yung pangarap? Halimbawa, mangangarap ka ng house and lot. Sabihin na natin na 5 million. Savings, goal, 5 million. Travel, 1 million. Car, 1 million. Let's say, ang pangarap mo is 12 million. Okay, 25 years old ka ngayon. Ayaw mong magnegosyo at mag-focus ka lang sa trabaho. At yung kinikita mo na 1,000 per day, ang tanong, kaya ba makaipon ng 10,000 per month sa pagtatrabaho? Sige, sabihin na natin na nakakapag-ipon ka ng 10,000 per month. Magtrabaho ka ng 1 year, that is 12 months. Sa loob ng 1 year, magkano na ipon mo? 120,000. Sapat po ba sa pangarap mo na 12 million? Malayo. Okay lang. Okay lang, bata ka pa. 25 years old ka pa lang. Gusto mo makuha ang pangarap. Dagdagan mo ng 10 years. Every year ang naiipon, 120,000. Sa loob ng 10 years, magkano naipon mo? 1.2 million. Nakuha ba ang pangarap? Hindi pa rin. Yun nga lang, ilang taon ka na yan. Kung 25 years old ka ngayon, after 10 years, ilang taon ka na? 35 years old na. Kaya pa, bata pa. 35 years old pa lang. Sige, dagdagan mo ng another 10 years. Magkano na ipon? 2.4 million. Nakuha ba pangarap? Hindi pa rin. Yun nga lang, ilang taon ka na nun? 45 years old. Medyo kabahan ka na. Okay, dagdagan mo ng another 10 years. Magkano na ipon? 3.6 million. Nakuha ba pangarap? Hindi pa rin. Yun nga lang, ilang taon ka na yan? 55 years. Mag-isip-isip ka na. Dagdagan natin ng another 10 years. Magkano na ipon? 4.8 million. Nakuha ba pangarap? Hindi pa rin.
Yun nga lang, ilang taon ka na niyan? 65 years old. Ito yung mahirap dyan. Pwede yung pangarap mo, hindi mo pa nakukuha, pero baka ikaw kunin ka na ni Lord. What's the purpose of waking up early, working 12 hours a day, 7 days in a week, kung pagdating ng sahod, lagi kang bitin? Ang buhay ng empleyado parang coke, minsan sakto, minsan zero. Ito po yung naintindihan ko, kaya nung nakita ko ang negosyo, nag-decide ako na seryosohin ito. Bakit ka pa mag-stay sa trabaho kung alam mo years from now, wala namang mangyayari? Tama? Tingnan mo, trabaho, mahirap, pagod, puyat, mababa sahod. Yung tipong angal ka ng angal, pero pasok ka pa rin ng pasok. Alam nyo kung bakit? Wala kang ibang choice. Wala kang ibang chance. Ibang chance para mabago ang buhay. Itong pinapakita namin sa inyo, isang choice, isang chance para mabago ang buhay mo. Simple lang naman. Bakit ako nag-business? Kasi wala akong nakitang ibang opportunity na pwede magbago ang buhay ko. Maraming opportunity. Ang tanong, pwede ka ba? Kung hindi ka magbi-business, may iba ka pa bang option para mabago ang pamumuhay? Sa Pilipinas, anong opportunity ang pwedeng gawin para yumaman? Pwedeng maging artista. Marami bang yumaman sa pag-artista? Madami. Yun nga lang ang tanong, pwede ka ba? Isa pa, kailangan meron kang pleasing personality. Meron ka lang pleasing, walang personality. Ano pang ibang option para yumaman? Pwedeng mag-singer. Madami bang yumaman sa pagsisinger? Yes, madami. Yun nga lang, ang tanong, pwede ka ba? Ang boses mo pang CR lang. Pag lumabas, wala na. Pwede mag-boxing. Marami bang yumaman sa pagbaboxing? Yes, marami. Manny Pacquiao, yumaman? Yun nga lang, ang tanong, pwede ka ba? Rejection niya, hindi mo makayanan. Boxing pa kaya? Ano pang ibang option? Mag-PBA, mag-basketball. Pwede naman, yun nga lang, ang tanong, pwede ka ba? Ang height mo, 5 flat. Ano pang ibang option? Mag-vlogger. Marami bang yumaman sa pag-vlogger? Yes, marami. Yun nga lang, ang tanong, pwede ka ba? Nag-live ka nga, nangangatal ka na, magba-vlogger ka pa. Kung babalikan mo, ito pa rin ang punto nila. Tingnan mo. Mga artista, maraming yumaman nung kumita ng malaki. Nung kumita ng malaking pera, anong ginawa nila? Nag-business. Mga singer, yumaman, nung kumita ng malaki, anong ginawa nila? Nag-business. Boxing, Manny Pacquiao, kumita ng malaki. Anong ginawa ngayon? Nag-business. Mga PBA player, kumita ng malaki. Anong ginawa nila? Nag-business. Mga vlogger, kumita ng malaki. Anong ginawa nila ngayon? Nag-business. Ang iba naman, ang option, mag-OFW. Walang masama sa pag-OFW. Pwede kang kumita ng malaki. Yun nga lang, malayo sa pamilya mo. Bakit pa kailangan tumagal ng malayo sa pamilya? Kung may opportunity naman, pwede mapabilis ang pag-for good mo habang kumikita ng malaki. So, anong point ko? Di ba business pa din? Itong na-share ko sa iyo is business. Pag ginawa at trinabaho, pwedeng ibigay lahat ng pinapangarap mo. Nagigets po ba? So, ang kailangan mo lang dito, itong 3 T. Una, itry mo lang. Subok lang. Ang buhay, subok-subok lang. Paano mo malalaman ang isang ulam kung hindi mo titikman? Tama? Subok-subok lang. Nagigets po ba? Pangalawa, para hindi masayang yung time, madaming tao ang nakitang opportunity, ayaw pa rin i-grab. Kasi, naghahanap ng right time. Ito na yung right time. At pangatlo, ito lang yung gawin mo. Trust. Maniwala ka sa sarili mo. At paniwalaan mo ang taong nag-share sa'yo. Dahil hindi ito na-share sa'yo para lang pagkakitaan ka. Ang tanong, may pera ka po ba? Di ba? Kasi kung pera-pera kami, doon na kami sa maraming pera. Tama ba? So, na-share ito sa'yo para matulungan paano ka din kumita ng pera. Nagets po ba? Magtiwala ka dyan sa nag-share sa'yo nito. And believe in God. Siguro, nag-pray ka ng Lord, bigyan mo ako ng opportunity. And ito na yun. Okay? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So grab the opportunity. Nagets po ba?
Kasi bakit? Tingnan mo, pag nagtatrabaho ka, kikita ka ng pera. Yung kinikita mo is dito lang mapupunta. Sa gastos, bukod sa gastos, padala sa pamilya. Tama po ba? Ngayon, ang gagawin mo po, idagdag mo itong opportunity. Ngayon, pag tinatrabaho mo itong opportunity, kikita ka ng pera. Pag kumita ka ng pera, pwedeng sa'yo na. Ang maganda niyan, pag kumita ka ng pera, mabibili mo yung mga gusto mo sa buhay or yung wants. Pwede magkaroon ng savings. Pag yung savings mo lumaki ng todo, mabibili mo na yung mga pangarap mo. Ang maganda dito, hindi ka lang kikita ng pera. Dito, magkakaroon ka ng business, skills, knowledge, kaalaman sa pagnenegosyo. Itong knowledge and skills, magagamit mo pag gusto mo magtayo ulit ng another business. So itong pwedeng mangyari pag sinabay mo siya sa kung ano man ang ginagawa mo. Ngayon, pag sa trabaho ka lang mag-focus, yung kita mo dito lang iikot sa gastos at padala sa pamilya. Parang ganito sitwasyon mo. 1 minus 1 equals 0. Ang source of income mo, isa lang, trabaho. Pag nawalan ka ng trabaho, nag-end of contract, bokya ka. Ito yung buhay ko dati. Paikot-ikot, apply, trabaho. What if gawin mo 2 minus 1 equals 1? Dalawang source of income, nagtatrabaho at nagnenegosyo ka, mawalan ka ng trabaho, may negosyo ka na sasagip sa'yo. So yun lang, kung na-awake ka ngayon, message mo yung taong nag-share sa'yo nito. Thank you, and to God be the glory.